August 8, 2008, 888, nung nagkaroon ng Itaw Massacre, nandun po ako sa Sharif Agua. Aking sinabihan, bago pa man mangyari yung Itaw Massacre na yun, kay Dato Itaw, nandun ako, kamiting ko nun sila Saldi, si Usay, si ang senior, na sabi nila, Friday yun sabi nila, nandyan si Itaw, na kukunin niya yung kanilang mga palayan dito sa bandang Bagong. At sinabi ng matanda, huwag niyong payagan, huwag niyong pahintulutan na kunin yung mga palay na yan dahil gagamitin lang nila sa pagre-rebelde nila. Okay. Itong si Itaw na to ay pamangkin ni Dato Andalit. Oo. Nandun ako mismo. Sabi ko, ibigay nyo na lang. Total Friday na mga parang kandulin nyo na lang din yan sa kanila At pinsan mo yan, sabi ko Dato, sabi ko kay Dato Usay. Oo. Sabi niya, huwag ka makialam dito. May munisipyo ka rin Kung gusto mo, doon ka lang sa Buluan. Sabi ko, Dato, ang akin lang naman, kadugo nyo. Wala kadugo sa amin. Basta sumalungan sa aming batas, kailangan patayin. So, doon nag-start Doon nag-start. Kasama noon ang batang maliit na grade 5, babae. 12 sila, pinagbabaril. At itong survivor na si Harold, na pinsang buo ng Itaw na yun, aking kinuha ko yun. Oo. Sabi ko, mag-witness ka. Doon sa pagkamatay mo, doon sa pagmasakya sa inyo. Nakaligtas to, dahil napunta doon sa lining ng NIA, National Irrigation System. Doon papunta sa Bagong. At may parang tinatawag dyan na parang barko ang tawag dyan sa barangay Bagong na yan. Kung saan ngayon na-ambush naman ito mga witnesses namin. Kamakailan lang, mga ilang araw, mga 4 days ago, sila Derek Sakal at si Usaw Dagal. Doon mismo sa tinatawag nilang Sitio Barco, dyan sa may Bagong na yan. Nakatakbo.